Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Sina Mr. Puma at Mrs. Ocaña ay mula sa Haiphong City sa Vietnam, kung saan kilala sila sa pagiging mahigpit ng mga magulang pagdating sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Si Mr. Puma ay isang retiradong guro at si Mrs. Ocaña ay nagtitinda ng mga damit. Mayroon silang 7 anak, ngunit karamihan sa kanila ay bumukod na at tanging ang 2 bunso na lamang ang nakatira sa kanila. Ang pinakabatang si Kamla ay 23 years old at katatapos lamang ng kolehiyo at umaasa na makapagtapos ng master's degree. Ngunit nang sabihin niya ito sa kanyang mga magulang, hindi nila ito binigyang pansin. Kahit na ang kanyang ama ay isang guro, ay hindi nila nakita ang punto ng kanyang karagdagang pag-aaral. Kung sa huli ay mapupunta lamang siya sa kusina bilang may bahay na asawa. Ngunit narito kung saan nagiging kawili-wili ang mga bagay. Nakilala ni Mr. Puma ang isang negosyanteng nagngangalang Duwang na 49 years old. Hindi lang isang negosyante si Duwang. Nagpapatakbo din ito ng negosyong pangisdaan at bakal. At isa rin siyang political figure na nakaupo sa the advisory board ng isang political party at nagtatrabaho sa opisina ng gobyerno para sa Small and Medium Enterprise Development. Nakita ni na Mr. Puma at Mrs. Ocaña ang isang pagkakataon para sa kanilang anak na babae at nagpa siyang ipagkasundo ito kay Mr. Duwang. Kumbinsido sila na kung pakakasalan niya ito, magiging maliwanag at puno ng karangyaan ang kanyang kinabukasan. Kahit halos 50 years old na si Duwang, tingin nila ay maganda pa rin ang pangangatawan nito at mukhang bata na malakas at parang sagana pa rin sa sigla. Nasa top form pa rin ang pangangatawan at wala silang nakikitang issue sa kanya para hindi magkaanak. Bukas si Kamla na makipagkita sa kanya, kaya nag-ayos sila ng hapunan. Si Duwang na nabihag agad sa kagandahan ni Kamla ay magpo-propose daw ito kaagad kung interesado sa kanya si Kamla. Sinabi pa niya sa mga magulang ni Kamla na kung ayaw sa kanya ng dalaga ay okay lang din dahil alam niyang tumatanda na siya. Siyempre si Mr. Puma at si Mrs. Ocaña ay gagawin ng lahat para dito. Nagulat sila na ang isang tulad ni Duwang ay magkaka-interes sa kanilang anak. At agad nilang sinabi kay Kamla na pag-isipan ng alok. Hindi na rin nila iniisip ang mga pangarap niya sa kolehiyo. Sinabihan nila itong pagkasalan muna si Duwang at kung gusto pa nitong ituloy ang pag-aaral, ay maaari niya itong kausapin pagkatapos ng kasal at malamang nababayaran niya ang tuition fee nito. Sinabi pa nila na kung tutuusin, kailan pa kaya magkakaroon ng pagkakataon si Kamla na magpakasal sa isang mayamang negosyante, politiko at opisyal ng gobyerno. Noong una ay naisip ni Kamla na maaaring tama ang kanyang mga magulang. Ngunit may isang maliit na bagay na bumabagabag sa kanya. Mayroon na siyang kasintahan at 3 taon na sila nito. Plus hindi pa niya masyadong kilala si Duwang. May mga chismis din tungkol sa pagkakaroon niya ng 5 ex-wives at kasal pa rin sa isa sa kanila, na naging dahilan para hindi mapalagay si Kamla. Ngunit ang kanyang mga magulang ay talagang mapilit. Sabi nila magiging maayos din ang lahat pagkatapos ng kasal at huwag siyang mag-alala sa mga chismis na hindi naman totoo. Kaya sa huli pumayag si Kamla at nagpakasal silang dalawa sa isang magarbong kasal noong June 2, 2017 sa kabila ng 25 gulang na agwat. Ang kasal ay naging mabilis na usap-usapan sa kanilang bayan. Nakita ito ng mga tao bilang isang sakim na hakbang ng pamilya ni Puma, na may mga usap-usapan na mayroon silang 2 bahay at isang kapirasong lupa sa Tunghua bilang isang uri ng dowry para sa virginity ni Kamla. Pero hindi lang yun. Humingi din sila ng bagong sasakyan, alahas, regular na monthly money transfer, at maging health benefits kay Duwang. Hindi nagtagal nalaman ni Kamla na legal pa rin ang asawa niya sa ibang babae na si Chanton na 46 years old. Gayunpaman, hindi nakatira si Chanton sa malapit
Nakatira ito sa isa sa mga bahay ni Duwang sa Tunghua at inaalagaan ang kanilang anak na babae. Nalilito si Kamla. Paano siya nagpakasal sa isang lalaking legal na kasal pa sa iba? Paliwanag ni Duwang invalid talaga ang relasyon nila ni Chanton. Higit pa sa lihim na kasal dahil nabuntis ito nang hindi pa sila kasal. Hindi na niya ito mahal, ngunit siya ang sumusuporta sa lahat ng gastusin ng bata. Samantala, itinuring pa rin ni Chanton na asawa niya si Duwang. Ayon kay Duwang, sinabi na niya sa mga magulang ni Kamla ang kanyang sitwasyon, ngunit hindi pa nila ito naibahagi kay Kamla. Natatakot sila na baka tanggihan nito ang proposal ng kasal at mawalan ng lahat ng kayamanan. Hanggang matapos ang kasal ay nalaman ni Kamla ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang ang tungkol kay Chanton, ngunit ihiniling sa kanya na huwag gumawa ng kaguluhan tungkol dito. Tiniyak nila sa kanya na siya ang opisyal na asawa na legal na kinikilala at kilala ng publiko, habang si Chanton ay itinuturing na isang side issue. Kahit na may 8 ex-wife si Duwang, kumbinsido ang kanyang mga magulang na ito na ang huli. Nangako si Duwang kay Kamla na siya ang magiging huling pag-ibig ng kanyang buhay hanggang kamatayan. Pagkatapos lamang ng 1 buwan ng kasal, si Mr. Duwang ay nagsimulang madismaya sa inaasal ng pamilya ng kanyang batang asawa. Lalo silang nawalan ng kontrol, na para bang ang kanilang anak ay isang uri ng anghel na may kagandahan ni Cleopatra at ang katawan ay Miss Universe. Parang naniniwala talaga sila na sila ang pinakakarapat dapat na pamilya sa mundo. Araw-araw ay may kahilingang bago si Mr. Puma at ang kanyang asawa na nais nilang bilhin ni Duwang para sa kanila. At ito ay isang bagay na talagang mahal. Ang higit na ikinagulat ni Duwang ay hindi naman sila mahirap. Mayroon silang medyo malaking pension fund at may pinag-aralan. Kaya't hindi niya maintindihan kung bakit sila gahaman parang wala silang class. Ngunit sa kabila nito, hindi naman ganoon si Kamla. Pinanatili niya ang mga bagay-bagay na low-key. Sa 2 buwan nilang pagsasama ay lumala ang mga bagay-bagay. Ang kapatid ni Kamla na si Bumi, isang 32 years old na walang trabaho, ay nagsimulang humingi din ng mga bagay. Humingi siya ng motorsiklo, pera, bagong telepono at nagpahiwatig pa ng pagnanais ng mas malaking bahay. Si Bumi ay may asawa at may 2 anak, ngunit iniwan siya ng kanyang asawa dahil siya ay tamad, nakikipagrelasyon sa ibang mga babae at nang aabuso. Wala siyang pakialam sa kanyang munting pamilya at bumalik na siya sa kanyang mga magulang para doon manirahan dahil wala itong trabaho. Ngayon ay sinusubukan niyang i-pressure si Duwang para sa pera na sinasabing kailangan niya ito para sa negosyo. Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Duwang. Hindi siya nagtitiwala sa kakayahan sa negosyo ni Bumi o sa kanyang tunay na interes sa pagtatrabaho. Ang tanging ginawa ni Bumi ay uminom at tumambay. Ang sitwasyong ito ay ikinagalit ni Duwang at nagsimulang maging mas agresibo si Bumi sa kanya. Nagsisisi pa daw siya sa pagbibigay ng kanyang blessing para mapangasawa si Kamla. Kung alam lang niya kung gaano kakuripot si Duwang. Si Kamla naman ay nagsimulang makonsensya sa pakikitungo ng kanyang pamilya kay Duwang. Madalas niyang sinasabi na okay lang na hiwalayan o umalis si Duwang kung hindi na ito masaya sa nangyayari. Sa totoo lang, hindi pa talaga malalim ang nararamdaman niya para kay Duwang. Pero umaasa siyang matututunan niya itong mahalin at maging mabuting asawa. Gayunpaman, patuloy na tinitiyak ni Duwang na nagsasabing huwag itong mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sinabihan pa niya si Kamla na tanggihan ang hiling ng kanyang pamilya para maramdaman nila na sumusobra na sila sa kanilang ginagawa. Sumang-ayon naman si Kamla at sinabi na dapat ang kanilang pagsasama ay maging matamis na pagmamahalan at hindi parang ibinibenta para sa pera. Kinausap niya ang kanyang ina tungkol dito, ngunit umarte lang si Mrs. Sukanya na parang walang pakialam. Dapat daw samantalahin ni Kamla ang sitwasyon habang kaya pa niya. Bata pa si Kamla,
at inaasahan ng kanyang mga magulang na tutuparin niya ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Nang sinubukan ni Kamla na kausapin ng kanyang ama, nagpanggap itong may sakit na sinasabing kung hindi niya susundin ang kanilang mga plano, baka mamatay ito. Ang mga banta ay patuloy nilang sinabi at si Kamla ay naiwang nakakulong sa pagitan ng kanyang pamilya at ng kanyang asawa. Sa pagtatapos ng August 2017, nagsimulang mapansin ni Duwang ang ilang mga bagay tungkol sa kanyang asawa. Umaalis si Kamla sa maghapon nang hindi sinasabi sa kanya kung saan ito pupunta. Sa gabi ay palagi siyang busy sa kanyang cellphone, nagtitext o nakikipag-usap at halos hindi nakikinig sa kanya kapag sinusubukan niyang makipag-usap. Kaya nagpasya si Duwang na magpadala ng isang tao upang sundan ng kanyang asawa. At lumalabas na nakikipagkita si Kamla sa parehong lalaki sa loob ng 3 araw ng sunod-sunod. Hindi nag-aksaya si Duwang na harapin ang kanyang mga magulang. Ipinakita pa niya kay Mr. Puma ang larawan ni Kamla kasama ang ibang lalaki. Nilinaw niya na kung hindi pa titigil ang kanyang asawa, ay babawiin niya ang lahat nang ibinigay niya sa kanila, bahay, lupa, pera at lahat. Natural na nagpanik si Mr. Puma at ang kanyang asawa. Tinawagan nila si Kamla para sa isang pag-uusap tungkol dito. Sa wakas ay inamin ni Kamla na may nararamdaman pa siya para sa dati niyang nobyo na si Vongsa na 29 years old. Inamin niya na kahit kasal na siya kay Duwang, ang puso niya ay nasa kay Vongsa pa rin. Naunawaan daw ng kanyang ama ang nangyari. Ngunit ang problema ay hindi kailanman nagustuhan ni Mr. Puma si Vongsa dahil sa tingin niya ay isa tong talo ng lalaki. Hindi stable ang trabaho, halos hindi siya kumikita at sumusulpot siya sa bahay nila na marumi ang damit, sakay ng sira-sirang motorsiklo. Mahigit 3 taon nang magkasama sina Kamla at Vongsa. At kahit anong pilit niyang sundin ang hiling ng kanyang mga magulang, ang koneksyon ng dalawa ay masyadong malakas para tumigil sila sa kanilang pagkikita. Pero kalaunan ay bumigay si Kamla sa pressure ng kanyang mga magulang. Umuwi siya at humingi ng tawad kay Duwang at nangakong hindi na makikipagkita ulit kay Vongsa. Sinabi niya kay Duwang na siya ay magiging tapat na tapat sa kanilang kasal. Pagkatapos noong September 1, 2017, ang unang asawa ni Duwang na si Chanton ay pumunta sa kanilang bahay na galit dahil binawasan umano ni Duwang ang buwan ng sustento sa kanila, samantalang kay Kamla ay nananatili. Ngunit sa halip na harapin niya si Duwang, inilabas niya ang kanyang galit kay Kamla. Si Duwang sa kabilang banda ay hindi nagbago ang kanyang desisyon tungkol sa pera. Ang tensyon sa bahay ay patuloy na namumuo at ang stress sa wakas ay umabot na kay Duwang. Noong September 5, 2017, nagpakita si Bomi kay Duwang na kapatid ni Kamla na may dalang kasunduan na inaasahang pepirmahan ni Duwang. Humingi si Bomi ng malaking halaga para makabiyahe ito papuntang Hanoi at nilinaw niya na may 3 araw na lang si Duwang para magbayad. Kung hindi ay mapipilitan siyang hiwalayan si Kamla. Pakiramdam ni Bomi ay isang masamang pangyayari na ibigay ang kanyang magandang kapatid na babae sa isang lalaking mayaman at maimpluwensya ngunit maramot. Pero hindi sumang-ayon si Duwang. Tinanong niya kung bakit nanghihingi si Bomi ng pera na parang may itinatago siya sa kanya. Tapos na si Duwang sa mga laro. Sinabi niya kay Bomi na iuwi mo ang kapatid mo kung sa tingin mo ay masama ang pakikitungo ko at ibalik mo ang lahat ng nabigay ko sa inyong pamilya, bahay, lupa at ang mga mamahaling regalo. Kung hindi, isusumbong ko ang iyong mga magulang. And for the records, hindi ko pa nakatabi si Kamla sa kama. Tanungin mo pa ito. Ang komentong ito ay nagpabalisa sa pamilya ni Kamla. Takot na takot si Mr. Puma at Mrs. Sukanya sa sinabi ng kanilang manugang. At makalipas ang 2 araw, nawalan sila ng balita kay Kamla. Iniisip nila na tumakas ito kasama ang kanyang kalakuyo na si Vongsa at umalis sa bayan na nagdaragdag ng higit na stress sa kanyang mga magulang. Si Duwang sa mga oras na ito ay pagod na sa buong sitwasyon
Nagsisisi ito kung bakit pinakasalan niya si Kamla. Hindi na niya matiis ang demanding na pamilya ng kanyang asawa. Kaya nagbigay si Duwang ng mahigpit na babala. Kapag hindi pa umuwi si Kamla sa loob ng 2 araw, ay magre-report na siya sa mga pulis ng isang panloloko. Sinabi pa niyang babawiin niya ang lahat ng regalo at materyales na ibinigay niya sa kanilang pamilya. Agad na nakipag-ugnayan si Mr. Puma kay Kamla at sa takot ay nagsimulang umiyak sa telepono na sinasabing inatake siya sa puso dahil sa kanyang mga aksyon. Sa wakas noong September 8, umuwi si Kamla kay Duwang at humihingi ng tawad. Ngunit huli na ang lahat, punong-puno na si Duwang. Umabot na ito sa sukdulan. Inutusan niya ang kanyang katulong na dalhin si Kamla sa kanilang malaking bahay. Si Kamla ay ikinulong sa isang hawla kasama ang isang lalaking labrador kung saan siya ay naiwan sa loob ng 2 araw. Ito ay isang malupit na parusa. Ngunit puno na si Duwang sa mga kasinungalingan at kaguluhang dulot ng kanilang pamilya. Kaya't lumipad si Duwang patungo sa lungsod ng Tunghua para sa isang trabaho na nag-iwan ng tensyon sa bahay. Noong gabi ng September 20, 2017, nag-alala si Mr. Puma dahil matagal na siyang hindi nakakarinig mula sa kanyang anak na babae. Nagpasya siyang bisitahin ang bahay ni Duwang. Hindi niya naaabutan si Duwang, ngunit sa halip ay natagpuan niya ang katulong sa bahay na nag-aasikaso lamang ng paglilinis at pag-aalaga. Itinuro siya ng katulong sa likurang bahagi kung saan nakakulong si Kamla. Isang kulungan na may isang lalaking labrador. Agad na tumawag ng mga pulis si Mr. Puma at pinasok nila ang lugar. Nakakatakot ang nakita nila. Si Kamla ay nasa isang kakilakilabot na estado. Mahina na ang katawan mula sa higit 24 na oras na walang pagkain. Nakagat ng aso at sinabing pinagsamantalahan siya ng hayop sa ilang paraan. Ang mga detalye ay hindi malinaw, ngunit ito ay masama. Nabugbog din si Kamla, tila binugbog ng katulong ni Duwang. Pagkalipas ng 2 araw, inaresto si Duwang sa Tunghua sa mga kaso ng pagkidnap at pagpapahirap sa kanyang sariling asawa. Sa panahon ng paglilitis ay hindi itinanggi ni Duwang na ikinulong niya ang kanyang asawa sa hawla. Inamin niyang sawalang siya sa lahat ng drama ni Kamla at ng kanyang pamilya. Pinakasalan niya si Kamla dahil akala niya magiging maayos ang kanyang buhay at hindi niya maisip na aabot sa ganito. Naisip niyang sapat na ang pagbili ng 2 bahay at pagbibigay ng lupa sa kanyang pamilya. Ngunit hindi huminto ang kanilang mga kahilingan. Gusto nila ng pera, mga luxury items, mga bagay na wala mismo si Duwang. Hindi lang ang mga magulang ni Kamla ang malaking problema, kundi pati na rin ang kapatid niyang si Bumi. At higit sa lahat, hindi man lang si Kamla nagpakita ng interes ng physical close kay Duwang na nakadagdag lang sa stress nito. At nang nakipagkita si Kamla sa kanyang ex na si Vongsa, umabot na sa sukdulan ang galit ni Duwang dahil napapahiya siya sa publiko at sa kanyang trabaho. Sa oras na bumalik si Kamla, wala na siyang pakialam. Pagkatapos ay ikinulong niya ito sa hawla. Ikinulong din ng pulisya ang assistant ni Duwang na si Tang na 45 years old. Sinabi ni Tang na sumusunod lang siya sa utos ng kanyang amo at walang ideya sa mga nangyayari. Noong February 17, 2018, nang hatulan ng Haiphong Regional High Court, si Duwang tipala ng 2 taong pagkakakulong dahil sa pagpapahirap sa kanyang asawa. Siya ay nagsilbi lamang ng 4 na buwan dahil nagbayad siya ng piyansa, ngunit kailangan pa rin niyang mag-check-in sa mga otoridad bilang bahagi ng kanyang sentensya. Pagkatapos ng conviction ni Duwang, hiniwalayan niya si Kamla at idinimanda niya ang kalaguyo nito na si Vongsa para sa kanilang affair at paglayas habang legal pa itong kasal sa kanya. Noong July 2018, sina Kamla at Vongsa ay parehong sinintensyahan ng 14 na linggong pagkakakulong para sa kanilang mga aksyon. Pagkatapos ng kanilang sentensya, nagpakasalang 2. Samantala, ang mga magulang ni Kamla na sina Mr. Pumas at Mrs. Sukanya
kahit papaano ay tahimik na. Nakakuha sila ng malaking halaga ng pera at hindi sila bahagi ng anumang legal na pangyayari. Hindi kailanman hiningi ni Tuwang ang perang ibinigay niya sa kanila, kaya nauwi sila sa isang magandang resulta na walang anumang problema. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.